Naniniwala ka bang walang maaabuso kung walang magpapaabuso? Pero paano naman yung mga wala talagang choice? Paano naman yung mga gustong humingi ng saklolo pero wala namang handang sumaklolo sa kanila? Paano naman yung mga tinig na itinatago sa kubli ng isang tahanan na akala mo'y masaya, yun pala ay puno ng kababuyan? Ating tunghayan ang isang sensitibong kwento po tungkol sa isang babaeng dumanas ng napakarami naman talagang pagsubok sa buhay. Mga pang-aabuso na hindi niya akalaing makukuha niya sa mga taong dapat sana ay poprotekta sa kanya. So sa ngayon pa lang, atin pong hinihikayat na yung mga batang nakikinig ay paalisin muna o di kaya naman ay suluhin nyo na muna ang pakikinig sa kwentong ito. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ilang beses akong gustong humiyaw. Ilang beses kong gustong humingi ng tulong. Pero walang nandun para ako ay tulungan. Walang nandun para ako ay saklolohan. Dear Mama Mia, ang mga gabi sa baryo namin ay parang palagi na lang may itinatagong sigaw. Tahimik sa labas, mga kuliglig lamang ang iyong maririnig at kaluskos ng hangin sa dahon ng saging na napakarami sa likod ng aming bakuran at sa mga bakuran pa ng aming mga kapitbahay. Pero sa loob ng bahay namin ay may mga tunog na hindi dapat marinig ng batang 5 taong gulang pa lamang. Ako si Liza at ang kwentong ito ay isa pong kwento na gusto kong ibahagi sa inyo nang sa ganon ay mamulat ang karamihan sa mga totoong nangyayari sa iba't ibang uri ng pamilya sa ating lipunan. Akala kasi natin yung mga normal nating nakikita, mga masasayang tahanan, mga puno ng tawanan, puno ng pagmamahalan, ayun nang nangyayari sa bawat kabataan. Pero dyan po kayo nagkakamali. Dyan po kayo dapat na makinig. Lalong-lalo na sa mga batang katulad ko. Sa mga batang nakakaranas ng mga pinagdaanan ko. Nasa banig ako, wala pang electric pa noon at wala rin po kaming ilaw. Wala kaming kuryente. Kandila lamang ang ilaw na tanging tumatanglaw sa aming munting tahanan. Ramdam ko ang lagkit ng pawis sa balat habang yakap-yakap ko ang manika kong gawa sa lumang medyas. Nakapikit ako. Pilit na natutulog pero may malamig na palad na humahaplos noon sa hita ko. Hindi ko inalis dahil natatakot ako. Hindi ko inalis dahil takot akong mapalo o higit pa doon ang mangyari sa akin. Natigilan lamang ako, nanigas ang buo kong katawan at hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong gawin para maalis lamang ako sa sitwasyon ko. Hindi pa rin tumigil yung mga kamay kahit alam niyang kinakabahan at natatakot na ako. Alam kong kahit wala akong salitang sasabihin ay ramdam niya ang panginginig ko. Ramdam niya ang paninigas ng katawan ko at ramdam niya ang pagtutol ng mura kong katawan. Huwag kang maingay, bulong ni Tito Berto, ang kapatid ng aking inay. Hindi ko alam, Mama Mia, batang-bata pa ako noon. Wala pa akong halos na maalala at wala pa akong halos
na nalalaman sa mga bagay na ganon. Pero pakiramdam ko ay may mali. Pakiramdam ko hindi tama ang ganyang ginagawa. Pakiramdam ko parang parang nandidiri ako. Para bang para bang nakakatakot ang haplos ng mga kamay na yon. Yung himas niya, hindi gaya ng kay inay kapag pinapainom niya ako ng gamot. Yung haplos niya parang may kasamang init na masakit. Magaspang din po ang kanyang mga kamay na siyang nagdudulot din ng hapdi sa aking manipis pang balat. Bumangon ako at dumugo ang palad ko mula sa kuko ko sa kakakalmot ko sa sarili ko. Pilit ko kasi noon na nililipat doon ang sakit. Pilit kong nililipat doon ang atensyon. Walang nakarinig. Walang nagtanong. Hindi ko alam kung may malay bang ibang mga tao na nasa bahay. Hindi ko alam kung namalayan nila ang impit kong pag-iyak habang ginagawan ako ng hindi maganda ng sarili kong tiyuhin. Kinabukasan, tinanong ako ni inay kung bakit may mantsa ng dugo ang palda ko. Sugat lang po sa hita ko, inay. Sagot ko naman. Hindi ko masabi ang totoo, Mama Mia. Hindi ko maipaliwanag sa inay ko na hanggang sa mga panahon na yon ay napakahapdi pa ng nasa pagitan ng mga hita ko. Na hindi naman talaga yung hita ko ang nagkasugat, kundi ang nasa pagitan ng mga ito. Hindi sugat na dulot ko, hindi sugat ng paglalaro ko sa kalsada at pakikipaglaro ko sa aking mga kaibigan, kundi sugat na dulot mismo ng kaniyang nakatatandang kapatid. Hindi ko rin masabi kay inay ang katotohanan. Kasi ang turo sa amin noon, Mama Mia, tahimik dapat ang mga bababait na bata. Hindi dapat sumasagot sa mga matatanda. Hindi dapat nangingialam sa mga ginagawa ng matatanda. Dapat tahimik lang, dapat umuoo lang, at dapat wala kang kahit na anong sasabihin, lalo na kapag nakakasira ito sa inyong pamilya. Mama Mia, lumaki ako sa baryong parang matanda na rin. Lahat ng pader sa amin ay may mga tenga. Lahat ng bahay ay may bubong na makikitid. Kay liliit ng mga espasyo para sa mga lihim. Pero kahit na maliit yun para sa mga lihim, ay may sapat naman yung espasyo para sa pang-aabuso. Tuwing umaga sa aming lugar kapag napupunta ka, ang mga kababaihan ay nagkukumpul-kumpulan. Pinag-uusapan ng mga buhay ng kahit na sino. Pinag-uusapan ng mga buhay na hindi naman nila dapat pinakikialaman. Pero alam niyo kung anong hindi nila pinag-uusapan? Yun ay ang pang-aabuso na nangyayari sa mismo nilang mga tahanan. Hindi ko alam kung talagang wala ba silang alam, kung talaga bang wala silang pakialam, o sadyang hindi lang nila nais na kumontra. Dahil alam nila na ang mga lalaki ay dapat batas. Ganun po ang sistema ng lugar na kinalakihan ko. Lahat ng mga lalaki matatapang. Lahat ng mga lalaki handang makipagbuno at makipagpatayan. Kaya lahat ng mga babae, kung mag-aaway-away man, ay pumapatol lang sila sa kapwa nila babae. Kasi kapag pumatol sila sa mga lalaki, sa kanilang mga asawa at mga kapatid, ay bugbog sarado ang aabutin nila. Mama Mia, sa lugar namin, ang mga lalaking nakapaligid sa akin ay may iisang tingin.
Hindi ako bata sa kanilang paningin. Hindi rin nila ako tinitignan na parang isang tao, kundi bilang laman na hinihintay nilang lumaki. Alam mo, yang si Liza, maganda ha? Siguro kasi yung kaniyang ama, 'di ba? Ising, may lahi yung Amerikano. Huwag na nating pag-usapan yung lalaking yun. Wala namang kwenta yun. Narinig ko pang sabi ng nanay ko habang kausap niya ang isa naming kapitbahay. Pero alam mo, yung anak mo kapag lumaki na yan, nako, pehadong marami ang manliligaw dyan. Kita mo naman, kutis pa lang, kutis porselana na, kahit nakababad palagi sa init ng araw. Talagang natural na natural ang ganda. Mama Mia, dati-rati kapag maraming nagsasabi sa akin na cute ako at maganda, ay natutuwa po ako. Pero habang lumalaki ako, ay may kakaibang ibig sabihin po ang mga salitang yon, lalo na kung ang nagbabanggit ng mga yon ay kalalakihan. Parang may kakaiba sa kanilang mga ngisi. Para bang sa kanilang mga ngiti ay pinaglalaruan na nila ako. Kahit ngiti pa lang at tingin, pakiramdam ko ay may ginagawa na silang hindi maganda sa akin. Minsan, Mama Mia, dalagitan na ako noon. Naglalaba ako sa ilog. Ramdam ko ang mga matang nakatuon sa puwetan kong nakatuwad habang pinipiga ang mga basahang aking nilalabhan. Nasa Pampang noon si Mang Ernesto, ang aming kapitbahay na talaga namang alam ng lahat kung gaano kalasenggo. Umaga pa lang lasing na ito. Kahit wala pa itong sineselebrate na kung anumang okasyon, ay palagi po itong lasing. Wala yata sa isang daliri ang araw na hindi siya lasing, Mama Mia. Palagi rin siyang may dalang yosi, habang palagi rin siyang may nakakalokong ngisi. Yung ngising demonyo ba? Dalaga ka na, no, Liza? Baka pwedeng pa-shampoo na ng buhok. Sabi niya, sabay halakhak na para bang isa talagang demonyo. Nanginig ako noon sa takot. Tapos nanayo ang mga balahibo ko sa pandidiri sa kanyang sinabi. Hindi ko naman alam kung ano talaga ang ibig niyang sabihin sa mga salitang yun, Mama Mia. Pero alam kong binabastos niya po ako. Alam kong may hindi magandang ibig sabihin ang sinabi niyang pa-shampoo ng buhok. Hindi ko siya sinagot, ni hindi ko rin siya tinignan. Tumalikod lamang ako pero nakaramdam ako ng kakaiba sa akin. Naramdaman ko ang kaniyang tingin hanggang sa batok ko, na para bang tumatagos yun sa buo kong katawan, Mama Mia. Hindi lamang yun, pati ang pag-igib ko ng tubig ay may kapalit. Kapag nag-iigib ako ng tubig at kapag binubuhat nila ang tubig na pinag-iigib ko, ay may kapalit ang mga yon. Bulong, pisil sa braso, o di kaya naman ay isang halik na may halong laway sa balikat na biglang sasabihing, "Oops, aksidente lang." Mama Mia, hindi ko naman po yun itinago. Sinumbong ko naman po yun. Sinabi ko naman po yun sa nanay ko. Sinabi ko ang mga kakaibang nararamdaman ko sa mga lalaki sa paligid ko. Pero alam niyo ba kung anong sinabi sa akin ng sarili kong ina? Kasi yan, Liza. Tignan mo nga yung suot mo. Bakit ang ikli-ikli ng palda mo, ha? Tapos tignan mo yung kamiseta mo. Napakamanipis. Yun ang naririnig ko sa sarili kong ina. Inay, wala naman kasi akong ibang kamiseta. Magsuot ka nun ng mga damit ko. Yun ang suotin mo.
Para naman hindi makita yung pag-usbong ng katawan mo. Mama Mia, kapag naman kaibigan ko ang sinabihan ko at pumapalag ang mga ito, ang sinasagot ng mga lalaking pasimpleng nambabastos sa akin ay, pumapayag naman siya, hindi ba? Kasi kung hindi siya pumapayag, dapat hindi na siya bumabalik dito eh. Mama Mia, hindi ko alam kung talaga bang kamalian ko, kung talaga bang malaki ang pagkukulang ko, at ako ba talaga ang nanghihingi na gawan o gawin sa akin ang mga bagay na yon? Alam mo ba kung anong pinakamasakit? Yun ay wala ni isa man sa mga sinabihan ko ang nagsabing, Lisa, mali yun. Hindi ka dapat pumapayag na ginaganon. Lahat ng mga pinagsabihan ko, ako po ang sinisisi. Lahat ng mga sinabi ko sa kanila, ako pa ang mali. Mama Mia, alam ko. Alam ko na kapag nagtagal ako sa baryong yon, ay puro kapahamakan ang dadanasin ko. Alam kong kapag nagtagal ako doon, puro kabastusan ang maririnig ko. Puro mga demonyong ngiti at tingin ng makikita ko. Kaya naman naghanap ako ng paraan para makaalis sa lugar na yon. Mula noong 16 na taon na ako ay pinilit ko pong takasan ang aming baryo. Ang sabi ko sa inay ko isang araw, Inay, mag-aaral po ako. Ano? Mag-aaral ka? Sigurado ka ba dyan? Walang kolehiyo dito sa baryo natin eh. Kaya nga po inay, luluwas sana ako. Doon ako sa syudad mag-aaral. At saka inay, malayo po yun. Sana po payagan niyo po akong doon na muna tumira. Mangungupahan lamang po ako ng kwarto. Pero ang totoo, Mama Mia, ang totoo ay hindi naman po yun ang tinatakasan ko. Ang totoo ay hindi naman po pag-aaral ang gusto ko talagang gawin at gusto kong mangyari sa buhay ko. Hindi naman po ako masyadong porsigido sa pag-aaral. Porsigido lamang ako noon na takasan ang lalaking gabi-gabi ay bumubulong sa tenga ko ng mga salitang kahit hindi ko nauunawaan ay nakakasulasok na. Gabi-gabi po na hinahaplos niya ang katawan ko. Gabi-gabi po na ang kanyang mga labi na nakakadiri ay pinapadaan niya sa balat ko. Si Tatay Paul, hindi ko po siya tunay na ama, pero halos ganun na rin dahil siya po ang kinakasama ng aking inay. Nagkaanak po sila ng 2. Nawala kasi ang tatay ko. Ang sabi ng iilan ay namatay na raw ito. Ang itay ko, Mama Mia, ay may lahi pong Amerikano dahil ang kanyang nanay ay nabuntis ng isang Amerikano. Isa pong GRO noon ang nanay ng tatay ko. At ang tatay ko nga ang naging bunga noon. Ang tatay ko naman ay isang mangingisda dahil lumaki siyang mahirap kagaya ng nanay ko. Pero isang araw ay hindi na raw ito nagbalik matapos itong magpaalam na mamamalaot. Ang sabi ng iba ay baka patay na raw ang tatay ko. Baka raw kinain ito ng pating o baka lumubog ang bangka na kanyang sinasakyan habang namamalaot. Pero wala naman pong nakitang kahit na anong katawan. Kaya lumaki ako na inis ang nanay ko sa tatay ko. Lumaki din ako na magkasama kami sa iisang bubong ng aking Tatay Berto or Tito Berto na siyang kapatid ng nanay ko. Akala ko nga noon, Mama Mia, nung nagkaroon na ng panibagong asawa ang nanay ko ay makakatakas na ako sa pambababoy ng sarili kong tiyuhin. Pero hindi pala. Dahil may pumalit pala sa kanya na di hamak na mas demonyo din. At yun na nga ay ang amain kong si Tatay Paul, ang asawa ng nanay ko.
Una niya akong sinimulang hipuin habang ako ay natutulog isang gabi. Malamig ang kaniyang hininga. Mabigat ang katawan niyang nakadagan sa akin noon. Tinakpan niya ng kumot ang aking mukha habang may isang kamay na gumagapang sa katawan ko pababa. Umiiyak ako noon sa loob ko, Mama Mia. Hindi ako nagsalita, hindi ako gumalaw. Kagaya nung mga panahon na si Tito Berto ang gumagawa sa aking katawan noon, ay nanahimik ako. Dahil gaya ni Tito Berto ay pinagbantaan din niya ako. Gaya ni Tito Berto, Mama Mia, sinabi niya sa akin na kapag hindi ako nanahimik, ay may kalalagyan ako at ang nanay ko. Kung dati-rati ay takot ako kay Tito Berto, kahit na alam kong kapatid niya ang nanay at baka hindi niya magawa ang pagbabanta niya sa akin. Ngayon kay Tatay Paul ay mas takot ako, Mama Mia. Alam ko kasing hindi niya kami kadugo. Alam kong kakakayanin niyang gawin ang binabanta niya sa akin. Kinabukasan, para po akong walang alam. Para po akong walang laman. Para akong bangkay na naglalakad habang papuntang palengke. Kaya nang inalok ako ni Carlo, isang estudyanteng matalino, magalang at tila may malasakit, ay kumapit agad ako. Mama Mia, si Carlo po ay kababata ko. High school ako nung sinimulan niya akong ligawan. At sinagot ko naman siya, Mama Mia. Siya ang sinasabihan ko ng mga problema ko. Alam niya na minomolestya ako ng sarili kong tiyuhin. Alam rin niya na minomolestya ako ng aking amain. Tara Liza, alis tayo dito. Ipaglalaban kita. Hindi pwede yung ganyan, yung lagi ka na lang inaabuso. Ramdam ko na may malasakit si Carlos sa akin. Ramdam ko na mahal niya ako, Mama Mia. At di hamak naman na hindi siya nakakadiri kagaya ng mga matatandang gumalaw sa katawan ko. Mama Mia, sumama ako kay Carlo. Hindi ako nagdalawang isip dahil pakiramdam ko mas ligtas ako kapag siya ang kasama ko. Yun ang akala ko. Akala ko ligtas ako habang si Carlo ang aking kasama. Akala ko walang makakagalaw at walang makakagawa ng mali sa akin. Hanggang sa minsang gabi ng tag-ulan, sinama ako ni Carlo sa isang karaoke sa gilid ng terminal. Mama Mia, sa pagkakataon na to ay nagsasama po kami ni Carlo sa iisang bubong habang nasa syudad kami at nag-aaral. Ayaw kasi noong pumayag ng nanay ko na mag-aral ako sa syudad. Dahil sabi niya, baka hindi raw namin kayanin lalo pa yung pag-uupa ng tutuluyan ko. Kumontra din noon si Tatay Paul. Siyempre mawawalan siya ng aabusuhin gabi-gabi. Pero naging determinado ako. Sinabi ko sa kanya na may kasama akong kaibigan at dun ako magkikitira sa kanya. Pumayag naman ang nanay ko at yun ang naging hudyat ko para makatakas doon. Mama Mia, nung minsan ngang sinama ako ni Carlo sa isang karaoke sa gilid ng terminal, ay may inabot siya sa aking inumin. Eto Liza try mo lang, para sa'yo to. Ayoko Carlo eh. Ano bang ayaw mo? Alam mo, okay yan. Matamis naman yan. Tsaka nasa tamang edad ka naman na eh. Kahit takot ako noon, Mama Mia. Dahil kahit na nagsasama kami ni Carlo, ni minsan ay wala pong nangyari sa amin. Sinabi ko po sa kanya noon na hindi ako handa. Sinabi ko sa kanya na natatakot ako. Trauma nang matindi ang inabot ko mula sa mismong tiyuhin ko at sa amain ko. Akala ko noon ay naiintindihan niya ako, Mama Mia.
Akala ko tanggap niya na hindi ko pa maibibigay ang sarili ko sa kanya. Pero nung abutin ko ang inumin, ay inantay niya talaga na inumin ko yon. Sige na, try mo lang. Nako, ikaw, baka magiging ignorante ka dito sabi niya. Dahil sa panunulsol at dahil na rin na challenge ako ay ininom ko yung binigay niya sa akin. Nakaramdam ako ng hilo, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nang magising ako ay malamig na ang silid. Masakit ang ulo ko. Mas masakit din ang nararamdaman noon ng katawan ko. Wala akong anumang saplot, Mama Mia. Si Carlo, nung nakita niyang gising na ako ay napangiti siya. Dito ko nakita ang ngising demonyo niya na kagaya ng sa amain ko at sa tiyuhin ko. Nakangiti siya habang pinapakita ang litrato naming dalawa. Ako, tulog. Siya, may hawak sa dibdib ko. Hubot-hubad kaming dalawa. Alam mong mahal kita, di ba? Bulong niya. Masaya ka naman, di ba? Hindi ako makasagot noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano. Ngumiti ako sa kanya. Dahil natatakot ako na baka magbago ang isip ni Carlo. Natatakot ako na baka hindi na niya ako mahalin. Pero ang totoo ay inaaninag ko sa kasuluk-sulukan ng utak ko kung ano ba talaga ang nangyari. At sa likod ng ngiting binigay ko sa kanya, ay unti-unti pong namamatay ang huli kong tiwala sa isang lalaki. Inisip ko noon na siguro nga mahal ako ni Carlo. Pero kahit mahal niya siguro ako, ay hindi niya pa rin ako kayang respetuhin. Hindi niya pa rin ako kayang igalang bilang isang babae. At matapos ang insidenteng yon kay Carlo ay pinilit kong hindi bumalik sa baryo. Umalis ako sa poder ni Carlo, Mama Mia. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Natakot na kasi ako kay Carlo dahil minsan ay may dinala po siyang mga kaibigan dun sa tinutuluyan namin. 2 lalaki, 3 sila. Pilit nila akong pinapainom noon. Pero gaya ng dati ay hindi po ako uminom. Hindi ako pumayag na may kahit konting patak ng alak na sumayad sa labi ko. Natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako na mangyari ulit yung nangyari sa amin ni Carlo. Baka pagising ko, hindi na lang iisang lalaki ang katabi ko. Baka silang 3 na. Kaya ang ginawa ko ay nagkunwari ako kay Carlo. Sabi ko, bibili muna ako ng maiinom ko. Eto na lang. Ayoko niyan Mas gusto ko yung pinainom mo sa akin dati. Sabi ko. Ngumisi naman si Carlo. Kami na ang bibili. Sabi naman ng mga kaibigan niya. Hindi. Bisita kayo Ako na bibili. Babalik din ako agad. Sabi ko. Pero hindi po ako bumalik, Mama Mia. Wala akong magawa noon. Dahil alam mo, Mama Mia, wala po akong ibang mapupuntahan. Wala akong ibang mauuwian, kaya saan pa ba ako uuwi kundi sa nanay ko? Sumakay ako agad ng bus pauwi sa amin. At doon sa kwarto, kung saan ang amoy ng alak ni Tatay Paul ay mas malapit na sa aking leeg kaysa sa hininga ko. Doon ako natulog. Kinabukasan, Mama Mia, ay gumising ako. Buti na lang at walang nangyari sa gabing yon dahil sobrang lasing ni Tatay Paul. Tulog pa ang nanay ko. Inisip ko noon na kung mananatili ako sa baryong ito, ay paulit-ulit din akong mamomolestya. Paulit-ulit din akong maaabuso. Kaya naman, kumuha ako ng iilan kong gamit dahil yung ilang gamit ko ay naiwan ko sa poder ni Paul. Lumabas ako at umalis gamit yung konting perang naipon ko. Kumuha rin ako ng pera sa bulsa ng pantalon ni Tatay Paul. Maraming pera yon.
Kinuha ko, inisip ko noon, Mama Mia, hindi pa nga sapat ang perang ito bilang kabayaran ng pambababoy niya sa akin. At sa paglayas ko sa amin ay dun ko nakilala si Kuya Doming, isang tagabayan na may truck. May kilala akong may-ari ng bahay sa Maynila. May hinahanap silang kasambahay eh. Doon maayos at ligtas ka, sabi ni Kuya Doming sa akin. Tinanggap ko kaagad yung sinabi niya. Hindi dahil kampante ako, kundi dahil desperada na ako, Mama Mia. Desperada na akong makalayo sa mga lalaking walang ibang gawin kundi ang pagnasaan ako. Desperado na akong makalayo sa mga lalaking walang ibang ginawa kundi ang ako ay bastusin. Tinanggap naman ako agad, Mama Mia. Pagdating ko sa Maynila, ang bahay ay napakalaki, tahimik at mukhang sagrado. Ang mga may-ari ay magkapatid na lalaki. Si Sir Ador at si Sir Mark. Sa umpisa, Mama Mia, maayos naman sila. Tahimik, mabait. Alam mo, napakamababait ng mga kapatid na yan, ayon kay Kuya Doming. Sa unang linggo ay binibigyan ako ng tsokolate ni Sir Ador habang nagwawalis ako. Sa ikalawang linggo ay binigyan ako ng bagong blouse. Masikip, manipis, at bakat ang katawan ko sa blouse na yon. Sa ikatlong linggo, isang gabi ay pumasok si Sir Ador sa kusina habang naghuhugas ako ng mga pinggan. Nakadikit siya sa likuran ko. Ang kamay niya ay humawak na sa bewang ko. Hanggang sa naramdaman kong unti-unti po itong gumagapang pataas, Mama Mia. Hindi ka ba giniginaw, Liza? Bulong niya sa akin. Hindi ako sumagot. Nanginginig ako hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bangungot na paulit-ulit. Mama Mia, habang ginagawa sa akin yun ni Sir Ador, ay bumabalik sa balintataw ko ang mga pang-aabusong naranasan ko. Ang pang-aabuso mula kay Tito Berto, mula kay Tatay Paul, at maging kay Carlo. Isang gabi, si Mark naman ang dumating sa kwarto ko. Lasing na lasing siya noon at pawis na pawis. Alam mo bang gusto ka ni Kuya, ha, Lisa? Tanong niya habang dinadampian ng halik ang buhok ko. Pinilit ko noong isara ang pintuan, Mama Mia, at pinilit ko siyang itulak palabas. Pero huli na. Huli na dahil nakapasok na siya sa loob ng silid ko. Pinilit kong isara yung pintuan. Nagpupumiglas ako nung nakapasok na siya pero malakas siya. Tumutulo ang laway niya habang tinatakpan nito ang bibig ko. Walang sumigaw, walang nagligtas. At tulad ng mga araw kung kailan ako naaabuso, kinabukasan ay para bang wala lang nangyari. Kinabukasan ay parang naging normal lang ang lahat. Muli ko silang hinaiian ng almusal. Habang pinapakain ko sila ng niluluto ko, Mama Mia, ay muling nagsalita si Ador. Huwag ka nang magdamdam dyan, Lisa. Ganito talaga ang kalakaran ng mundo. Ito ang totoong mundo. Ito ang totoong buhay. Sabi niya. Pilit ko noong itinago ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Mali sila. Hindi ito ang totoong buhay para sa lahat. Ito lang ang totoong buhay para sa mga katulad ko. Lumaking walang tatay, walang nagpoprotekta. Lumaking mahirap, lumaking hindi pinaniniwalaan, at lumaking pinaniniwalaan ang utak niya na mas matapang, mas malakas, at mas
mahalaga ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Sa isang gabi ng matinding takot, habang pilit na pinipigilan ni Mark noon ang pag-iyak ko, Mama Mia, ay may nakita akong maliit na kutsilyo sa drawer. Panghiwa lang yon ng mansanas. Paulit-ulit niya kasing ginagawa yon at ayoko na. Sawang-sawa na ako kaya hinawakan ko ng mahigpit ang maliit na kutsilyong yon. Pinikit ko ang mata ko at buong tapang at buong lakas ko yung isinaksak sa balikat niya. Dahil babae ako, maliit pa akong babae, ay wala po akong sapat na lakas. Natamaan ko man siya, Mama Mia, pero hindi po ito malalim. Pero sapat na yon para siya ay masaktan at para ako ay makatakbo palabas ng kwarto, palabas ng bahay, habang duguan noon ang bibig ko. Duguan ang bibig ko dahil sinampal niya ako sa kakapumiglas ko. Magkahalo na noon ang luha, sipon, laway at dugo sa mukha ko, Mama Mia. Dumiretso ako noon ng presinto. Nagsumbong ako. Pero hindi ako agad pinakinggan. Bakit kasi sumama sa kanila? Alam mo namang 2 lalaki ang nakatira doon, tumira ka pa doon eh. O baka naman may gusto ka rin. Baka naman ginusto mo rin yung mga nangyari. O baka naman boyfriend mo yun, ha? O baka may boyfriend kang iba. Mama Mia, halos sumisigaw na noon ang utak ko. Mura-murahin ko na noon sila sa utak ko dahil sa halip na tulong ay panghuhusga ang una nilang inalay at inihandog sa akin. Nagtatawanan pa noon yung iba sa kanila. Matagal na pala yung ginagawa, bakit ngayon ka lang nagsumbong? Baka naman may hindi ka na nakuha o baka naman may iba ka na. Patuloy pa nila. Ganon din yung misis ko, pre. Umaayaw na sa akin dahil may iba na pala. Sabi naman nung isa. Hanggang sa isang babaeng pulis ang lumapit sa akin, Mama Mia. Magpahinga ka na muna. May kakilala ako na pwedeng tumulong sa'yo. Mama Mia, doon ko po nakilala si Attorney Melay. Hindi po niya tunay na pangalan. Isang abogado po siya mula sa NGO para sa mga biktima ng pang-aabusong katulad ko. Tinawagan ito nung babaeng pulis. Wala pang 30 minutos ay nakarating na ito sa presinto. Inausap niya ako. Isinalaysay ko sa kanya ang mga nangyari. At kitang-kita ko sa mga mata niya ang awa na kanyang naramdaman sa akin. Pinasok niya ako sa shelter ng NGO, Mama Mia. Hindi na ako nagpumiglas o tumutol pa. Naramdaman ko kasi na mas ligtas ako doon. Kesa naman palaboy-laboy ako sa daan kung sino-sino pang mang-aabuso ulit sa akin. Sa loob ng shelter ng NGO, muli akong natutong huminga ng walang kaba. Walang lalaking biglang didikit sa likod ko. Walang mga matang nanlilisik habang naguhugas ako ng pinggan. Walang kama na may amoy ng takot at pawis ng lalaki. Pero bawat gabi, Mama Mia, kahit nasa shelter na ako, ay binabangungot pa rin ako. Hindi ka pwedeng magsumbong. Walang maniniwala sa'yo. Sigaw ni Tatay Paul noon habang sinasampal ako matapos kong tangkang magsumbong kay inay. Gawa mo lang yan eh. Sabi pa niya. Nagising ako, pawisan, umiiyak, at uhaw na uhaw. Nagising din ang mga kasamahan ko noon sa shelter, Mama Mia. Halos gabi-gabi, ganun ang siste ko. Halos gabi-gabi, ganun ang nararamdaman ko. Takot. Hindi lang basta takot, kundi bangungot talaga, Mama Mia. Gabi-gabi halos naiistorbo ko yung mga kasamahan ko sa shelter.
May iilan sa kanila na tinitignan ako ng masama dahil hindi sila nakakapagpahinga ng maayos. Pero marami sa kanila ang yumakap sa akin. Marami sa kanila ang nagsasabing naiintindihan nila ako dahil sila man din ay dumanas din ng pang-aabuso. Mama Mia, halos araw-araw noon ay pumupunta sa akin si Attorney Melay. Tinatanong niya ako pero hindi ko magawang ikwento ang lahat-lahat. Hindi ko magawang ikwento kung saan nagsimula ang lahat, kung sino ang unang salarin ng pagkawasak ng pagkababae at pagkatao ko. Pero habang dumadaan at tumatakbo ang araw, ay unti-unti ko ring natutunan na magtiwala sa kanya. Unti-unti kong kwenento sa kanyang lahat. Sa bawat detalyeng sinasabi ko ay binabasa niya ang mukha ko. Hindi para ako ay husgahan, kundi para ako ay damayan. Lagi siyang humihingi ng tawad, Mama Mia, dahil wala daw ni isang lumapit at sumaklolo sa akin sa mga panahon na kailangan ko. Humihingi siya ng tawad para raw sa lahat ng umabando na sa akin at hindi nakinig sa maliit kong boses. Mama Mia, sabi ni Attorney Melay, pagbabayarin namin ng mga nang abuso sa akin. Doon ako natakot. Ayoko po. Ayoko po silang makita ulit. Alam mo, Lisa, hindi pwedeng matatakot ka na lang. Hindi pwedeng habang buhay kang ganito, habang buhay kang tatahimik. Alam mo kaya malalakas ang loob ng mga taong mang-abuso ng kapwa? Dahil alam nila na hindi ito magsasalita. Alam nila na hindi ito magsusumbong. Ikaw ba, Lisa? Hahayaan mo ba na marami pa ang mga kabataan na dadanas sa mga pinagdaanan mo, ha? Hahayaan mo ba na yung mga kabataang inaabuso ay mananahimik din katulad mo? Mama Mia, nag-isip ako ng malalim. Matagal, ilang araw akong nag-isip ng mabuti kung talaga bang handa akong dalhin ng laban na to sa kahuli-hulihan. Hanggang sa nagdesisyon na nga ako. Sige, ilalaban ko na ito. Sinimulan namin ang kaso laban kina Marco at Ador. Pumunta kami sa korte. Binitbit ang litrato ng mga pasako. Bitbit din ang mediko-legal na pinagawa ni Attorney Melay sa akin bago pa niya ako ipasok noon sa shelter. Nagbigay din ako ng statement sa publiko. Kahit na alam kong marami ang makakakita ng mukha ko, kahit pa sinabi nila na nakakahiya yun ay nilakasan ko po ang loob ko. Hindi para sa akin, Mama Mia, kundi para sa mga mabibiktima pa ng mga taong kagaya nila. Para rin sa mga nabiktima na inilibing na lang sa lupa at tahimik pa rin hanggang sa mga panahon na ito. At habang nagsasalita ako ay nanginginig ang tuhod ko. Hindi dahil sa sobrang kahihiyan, kundi dahil sa lakas ng loob na matagal kong nilamon. Tinatagan ko ang sarili ko dahil alam ko, Mama Mia, alam kong iilan lang kami na lalaban para sa lahat ng kababaihang inabuso at pinagsamantalahan ng mga lalaking akala nila ay silang pinagbukod tanging pinagpala sa lahat. Napakahirap po ng laban na yon. Hindi po madali, Mama Mia. Sa korte, halos bawat hearing, paulit-ulit mong sasabihin sa kanilang mga nangyari. At dapat maging handa ka. Dahil ang abogado ng kabilang partido ay handa kang kutsain. Handang sirain ang lakas ng loob mo. Handa kang sirain at handa ka nasabihan ng kung ano-ano para ikaw mismo pagdudaan mo ang sarili mo. Baka naman ginugusto mo rin. Dahil 'di ba kapag hindi mo ginusto, dapat unang beses pa lang umalis ka na doon. Pero hindi eh. Nagtagal ka, Lisa. Kaya ginusto mo rin 'yon. Iilan sa mga statement ng abogado ng kabila na talaga namang nakapanginiglaman sa akin.
Galit na galit ako noon, Mama Mia, pero tinuruan ako ni Attorney Melay. Sabi niya sa akin, huwag akong magpapadala sa pangungutya ng kalaban dahil strategy daw nila ito. Strategy para ako ay tuluyang bumagsak, para ako ay tuluyang bumigay, at para manalo sila sa kaso. Hindi ako nagpatinag kahit ilang beses po akong umiyak sa loob ng korte. Pagkalipas ng 8 buwan, Mama Mia, sa wakas nakamit ko rin ang hustisyang matagal kong hinahangad. Galit na galit at pinagmumura ako ni Ador at Mark. Sino daw ako? Katulong lang naman daw ako. Kaya daw nilang maghanap ng mga babaeng mas magaganda pa sa akin. Mga babaeng hindi magpapa-victim katulad ko. Galit na galit sila nung hinatulan silang guilty ng korte. Laking pasasalamat ko talaga kay Attorney Melay, Mama Mia. Pakiramdam ko noon, hindi man lahat ng lalaki na nang abuso sa akin ang naparusahan, at least meron po akong napalkulong. Meron akong naisadlak sa bilangguan. Pagkalipas ng ilan pang buwan ay bumalik ako sa baryo namin. Hindi na bilang si Liza na tahimik at takot. Hindi na si Liza na yumuyuko habang pinagnanasaan ng tingin ng mga lalaki. Kundi si Liza na nahandang magsalita. Si Liza na hindi tatahimik sa mga kubling halimaw sa likod ng mga bait-baitan nilang itsura. Hindi na ako yung Liza na takot sa kanila. Ako na yung Liza na handang lumaban. Ako na yung Liza na handang ipagtanggol ang sarili ko, Mama Mia. Mama Mia, nung nagpunta ako ng bahay ay wala doon si Tatay Paul. Ang nandoon lamang ay si Inay. Wala din daw ang kapatid ko. Nasa mga magulang daw ito ng Tatay Paul. Si Tatay Paul naman ay nagtrabaho daw, sabi ng Inay. Kumusta ka na, Liza? Akala ko kung napano ka na, kung nasaan ka na. Hindi ka na kasi pumupunta dito eh. Ikaw daw ba ang nagnakaw sa pera ng Tatay Paul mo nung huling dumating ka raw rito? Hindi ko alam na umuwi ka pala ng gabing-gabi. Sabi ng Tatay Paul mo nakauwi ka raw at nakita ka pa niya. Opo, nakita pa niya ako. At pinagtangkaan niya ulit akong gawan ng masama, kaya lang sobrang lasing siya. Hindi niya siguro napaghanda ng pagdating ko kaya napasobra ang inom niya. Lisa, ano ba yung pinagsasabi mo, ha? Anong pinagsamantalahan? Hindi ganun ang Tatay Paul mo. Inay, hanggang ngayon ba magbubulag-bulagan pa rin po kayo? Hanggang ngayon ba ipagtatanggol mo pa rin ang mga lalaki? Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na nangaakit ako? Natahimik ang inay ko, Mama Mia. Doon ko sinimulang sabihin sa kanya ang totoo. Inay, hindi lang si Tatay Paul eh, kundi si Tito Berto. Kapatid niyo po. Siya ang unang gumawa sa akin ng karahasan. Siya ang unang bumaboy ng aking murang katawan. Tandang-tanda ako, Inay. 6 na taon siguro ako noon. Nung sinimulan niya akong molestyahin. Hanggang sa 8 taong gulang ako nung sinimulan na niya akong halayin ng totoo. Kung hindi pa siya nakapag-asawa at kung hindi pa siya umalis dito sa baryo natin, baka hanggang sa pagtanda ko, Inay. Baka hanggang sa dumating si Tatay Paul, ganun pa rin ang ginagawa niya sa akin. Akala ko, Inay, nung nakahanap ka ng asawa, akala ko ay magkakaroon na ako ng ama. Akala ko magkakaroon na ako ng tagaprotekta, pero hindi pala, Inay. 1 buwan lang kayong mag-asawa noon ni Tatay Paul nung sinimulan din niya akong halayin. Kwento ko kay nanay ko ang lahat. Mula kung paano nagsimula,
kung papaano ako pagbantaan ng mga lalaki sa kanyang buhay. Una ng kapatid niya, tapos ni Tatay Paul. Hindi lang ako ang pinagbantaan nila, inay, kundi maging kayo, maging ikaw. Binabalak nilang saktan kapag nagsumbong ako. Kaya anong magagawa ko? Nanahimik ako. Hindi ako nagsabi sa kahit na kanino. Sinolo ko lahat ng mga pinagdaanan ko, inay. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para maprotektahan kayo. Doon na lumuhod ang nanay ko, Mama Mia. Doon na siya lumuhod at umiiyak. Sobrang naging pag-iyak niya. Halos noon, hindi na siya makahinga sa kanyang pag-iyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam ang mga pinagdaanan mo. Akala ko imagination mo lang yun bilang bata ka. Akala ko gawa-gawa mo lang yun. Akala ko iniingatan ka niya. Akala ko pinapahalagahan ka niya. Pinagkatiwala kita sa kanya. Alam mo, Nay? Alam mo. Alam kong alam mo, Nay. Kasi may mga pagkakataon, tuwing hinahalay ako ni Tatay Paul noon, nakikita kitang gumagalaw. Nakikita kitang nagtutulog-tulugan pero gumagalaw. Hindi malalim ang paghinga mo, Nay, kaya alam kong hindi ka tulog. Alam kong alam mo pero pinili mong wag makita. Pinili mong pumikit at pinili mong magtulog-tulugan. At yun ang pinakamasakit, Mama Mia. Dahil alam ko po, opo, alam kong alam ng nanay ko. Ilang beses po noon na nahuli ko ang nanay ko na nagigising habang may ginagawang kababalaghan sa akin ang asawa niya, Mama Mia. Pero hindi po siya natitinag. Hindi po bumubukas ang mga mata niya. Tumatalikod lamang siya kung nasaan ako. Tumatalikod at nagkukunwaring tulog. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Na nagtutulog-tulugan ang sarili mong ina kahit na binababoy ka na sa tabi niya. Mama Mia, hindi po ako bumalik sa baryo namin para magalit. Bumalik po ako para humarap. Para tulungan ang ibang kababaihang katulad ko. Na tahimik pero alam kong basag na basag sa loob. Alam ko kasi, Mama Mia, sa baryo namin, lahat po ng mga kababaihan kapag inaabuso ay tahimik lamang. Kaya bumalik ako doon para maging inspirasyon nila. Para matuto rin silang lumaban para sa kanilang sarili. Siya nga po pala, Mama Mia, ang naging sentensya kina Mark at Ador ay kulang na 18 pagkakakulong. 18 taon, Mama Mia. Oo, maikli, totoo. Pero sapat na yon para mailagay sa record ang mga ginawa nilang kasamaan. Kung tutuusin, sabi nga ni Attorney Melay, Mama Mia, ay hindi po sapat ang 18 taon na pagkakakulong sa pang-aabuso at pambababoy na ginawa nila sa akin. Tama naman siya. Hindi po sapat yun, pero alam ko, Mama Mia, alam ko na kailangan ko pa rin tanggapin yon dahil yun naman talaga ang parusa sa kanila. Ang mahalaga ay napatunayan na sila ay nagkasala. Mas mahalaga sa akin noon, Mama Mia, na pinaniniwalaan ako ng judge. Alam mo bang grabe ang iyak ko nung hinatulan sila? Dahil sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko, may sistema ng hustisya na hindi lumuluhod sa pera. Hindi lumuluhod sa koneksyon at hindi naniniwala sa mga kasinungalingan. May hustisya na nagising para sa akin at yun ang mas mahalaga, Mama Mia. Ngayon, ako po si Liza, isang community advocate. Nagsasalita po ako sa mga paaralan, sa mga simbahan at barangay halls. Hindi para magpasikat. Hindi para maging isang bida, Mama Mia.
kundi para po maging isang inspirasyon, para maging isang tinig ng mga batang katulad ko na dumaranas ng mga pang-aabuso, ng mga dalagang tulad ng dati ko pong sarili, at ng mga inang umiiyak lang tuwing gabi dahil alam nila na may ginagawang hindi maganda ang lalaki sa kanilang tahanan sa mga batang babaeng musmos. Mga inang umiiyak dahil hindi alam kung kanino maniniwala. Hindi alam kung ano ang gagawin dahil iniisip nilang hindi nila kakayaning buhayin ang kanilang mga anak. Hindi nila kakayaning tumayo sa sarili nilang mga paa kapag nawala ang haligi ng kanilang tahanan. Nandun ako para sa kanila. Natutunan ko po, Mama Mia, na oo nga't maganda ang manahimik. Pero kung minsan ang katahimikan ay pabor po sa mga salarin, pabor sa mga demonyo, at pabor sa mga baboy na katulad nila. Ang takot ay para pong tanikala. Kapag hindi mo ito pinatid, ay habang buhay kang magiging alipin dito. Aaminin ko, Mama Mia, hindi perpekto ang buhay ko ngayon. May mga gabi pa rin binabangungot ako. Hindi pa rin po tuluyang nawawala sa loob-loob ko ang mga nangyari sa akin. May mga pagkakataong napapatingin ako sa isang lalaki at iniisip, kaya niya rin ba akong saktan? Kaya niya rin ba akong abusuhin? Pero mas matapang na ako ngayon, mas buo na. Mas marunong nang magmahal, una sa lahat sa sarili ko. Kung may babasahin ka, Mama Mia, mula sa kwento kong ito, sana ito po ang tandaan ninyo at ng mga tagapakinig ninyo. Hindi mo kasalanan kung pinagsamantalahan ka. Hindi mo kasalanan kung inabuso ka. Pero nasa kamay mo ang pagpili kung magpapakain ka ba sa dilim o magliliyab ka para sa iba. Sa ngayon, Mama Mia, ay meron pong mga sumusubok na manligaw sa akin. Meron pong sumusubok na pasukin ang mundo ko, pero hindi ko po alam kung papaano yun gagawin. Hindi ko po alam kung papaano magpapapasok ng tao, lalo na ng lalaki sa buhay ko. Marami ang nagsasabi na hindi lahat ng lalaki ay kagaya ng mga lalaking naranasan ko. Hindi lahat mapang-abuso. Pero masisisi niyo ba ako kung iisipin ko na may mga lalaki talaga na ganun at mas marami sila kaysa sa mga lalaking matitino? Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para dito sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Liza. Ay nako, ay sorry. Nakuha ko na po kung paano yung mga may mga tunog, may mga creaking sound kapag nagagalaw po ito. Kapag nagagalaw siya, nagiging ganon ang sound natin. Pero anyways, bago ang lahat ng yan, hindi ko alam kung rinig nyo, pero malakas po ang ulan habang nire-record ko ito at malakas po ang hangin dito sa amin. Nako, today, habang nire-record ko ito, ay June, ano ba ngayon? 25, oo. 25 ng gabi na nire-record ko ito at malakas na malakas ang ulan at malakas na malakas ang hangin. Kaya naman pagpasensyahan nyo na kung meron kayong mga naririnig na kung ano man. Pero anyways, balik tayo dun sa kwento ni Liza. Nako naman, napakasaklap naman ang kanyang mga pinagdaanan. Marami talagang ganun, maraming mga lalaking mapang-abuso, maraming mga lalaki na inaabuso ang mga kahinaan natin. Pero tulad nga ng sabi ni Liza, minsan kapag tahimik ka, minsan kapag hindi ka nagsusumbong, minsan kapag pinairal mo ang takot kaya nananahimik ka na lang, doon pa mas lalong nagiging makapangyarihan yung mga masasama. Doon mas nagiging makapangyarihan yung demonyo, yung mga baboy na mga kagaya nila. Kaya dapat marunong po tayong magsalita. Kahit takot tayo, magsabi tayo kung may pinagdaanan tayo o may naggumawa sa atin ng masama.
Masama man ang tingin natin sa mundo, meron at meron pa ring mga taong kagaya ni Attorney Melay na handang dumamay at handang lumaban para sa inyo. Meron at meron pong mga tao na handa kayong tulungan at handa kayong ipaglaban. At hindi nyo sila mahahanap kung patuloy lang po kayong mananahimik. Hindi mo sila matatagpuan kung patuloy ka lang magtatago sa sulok at hayaan mo na lang yung iba na abusuhin ka ng paulit-ulit. Sa mga nakakarinig ngayon, kung meron man po kayong pinagdaan ng ganon, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ang unang-una nyo pong gawin ay magpa-medico legal kayo. Yes, bago kayo pumunta sa sa kung saan man, magpa-medico legal kayo. Pero kung on the act, ay dumiretso na kayo sa pulis, ganun. Pero kung kinabukasan nagising kayo, gaya ng nangyari kay Liza, na nagising siya nung sila ni Carlo, 'di ba? Nagising siya, wala na siyang saplot, ganon. Dapat ang una niyang ginawa ay nagpa-medico legal siya. Pero hindi natin siya sinisisi kasi 'di ba? Kapag nandun tayo sa sitwasyon, hindi rin natin malalaman kung ano ang gagawin. Kaya ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo, magpa-medico legal kayo, tsaka kayo pumunta ng pulis. Makakahanap at makakahanap po kayo ng taong tutulong sa inyo. Ano man po ang kadiliman o pang-aabuso na inyong nararanasan. Sana po talaga sa pamamagitan ng ating kwento, sa pamamagitan ng ating programa, ay meron po tayong matouch na kahit iilang mga buhay lamang, iilang mga individual lamang para lumaban at para ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Yun po talaga ang goal ng channel na ito, na sana magkaroon ng lakas ng loob yung iba na lumaban, yung iba na na ng depresyon, ganon, magkaroon ng inspirasyon na magpatuloy sa buhay, yung mga inaabuso magkaroon ng inspirasyon na magsalita, 'di ba? Huwag manahimik, ganon. Yun talaga ang ating goal. And syempre, maraming salamat, Liza, sa pag-share mo ng iyon naman talagang nakapagbagbag damdamin na kwento dito sa atin. Maraming thank you sa'yo. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, please do like and share this video. Alam nyo, kailangan nyo itong i-share. Kasi alam ko, marami pa rin dito sa atin na tahimik lamang at hindi lumalaban dahil sa takot na baka sila ay mahusgahan, sa takot na baka walang magtiwala sa kanila. Kaya andito tayo para iparating sa kanila na may mga taong handang tumulong sa kanila, 'di ba? So ang gawin nyo lang ay i-share itong video na to. At syempre, kung hindi pa kayo nag-subscribe, ay di subscribe na rin kayo. Grabe naman 'yan. I-subscribe nyo ang ating channel, pagkatapos ay mag-click kayo ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong video na nilalabas dito. And bago tayo magpaalam, nako, hello muna ako kay Ruby Ramos. Maraming salamat all the way from Hong Kong. Hi din ako kay Amara Chanel Amaro, kay Sally Buma, Angeline Puaso, kay hindi ko alam kung ano anong pangalan niya, naka-inchik eh. Hi din kay Ma'am Judith McGovern and to her husband, Vince Lumigid, Kim DW1095, hi din kay Aksa Heliana, kay Virgil Lopez, kay Hilda Kudiamat, maraming salamat, kay The Art Sir, tama po ba? Hindi ko alam. Hello, ayun, Team Replay daw sila from Hong Kong. Hi kay Ri Orate, maraming salamat sa iyo all the way from Kuwait. Kay Princess Rizalyn Alaba or Rizalyn Alaba, maraming salamat. Hi din kay Honey Bunch, maraming thank you Honey Bunch. Hazel Cole, maraming salamat. Zaida Vidal, Marichet Serviano, Marilyn Malacura, Jean 8864, Lina Ladeza, Alcura Ukit, Rimzel Balawig, Raisa, at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. At syempre, may pahay ako dito, may mga spotlight tayo dito sa ating Hi ako sa ating member na si Mila Raduban. Hi, Ma'am Mila Raduban. Member natin siya. 1 month ago na raw siya nagpa-member. Maraming salamat. Sa mga nagtatanong, yes po, may membership po tayo. Kung gusto nyo lang naman, o kung may budget kayong magpa-member, pwede po. At mag-iisip pa tayo ng mga mga content natin dyan sa ating members. Mga special na content yan. Hi ako kay Margie Cloris, Marilyn Miot, kay
Kay Gail Easy or Easy Gail, member din siya. Maraming salamat. Elizabeth Lagunday, maraming thank you. Kay Freaky, hi Freaky, ang pinakaunang member ng Mama Mia CDO YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, I love you all so much. Kung meron po kayong sariling kwento na nais nyong i-share dito sa ating programa, huwag po kayong mag-atubili na magkwento sa atin. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much sa inyong pakikinig at pagmamahal. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa susunod nating kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Thank you so much. Mag-ingat po kayo. Mwah, mwah, mwah. I love you all. Lalong-lalo na sa ating mga subscribers. Mahal ko kayong lahat at mag-ingat. Stay healthy and God bless. Bye-bye!